Magiging dragon talaga tayo kung talaga namang masisira ng mga anak natin yung mga gamit na iniingatan natin dito sa bahay. Yung mga gamit na talagang araw-araw nating ginagamit dito at talaga namang hindi tayo makakatiis kapag wala tayong gamit na ganito. Nung una nga ay pinagbigyan ko na siya, pero sa pangalawang pagkakataon ay talaga namang hindi na ako nakatiis. Napalo ko nga siya, pero syempre hindi naman grabe. Kasi alam nyo naman ang konsensya nating mga nanay. Alam nyo naman na talagang pag nagiinit ang ulo natin bumibilis din yung kamay natin, parang nagiging si Flash. Pero ayun na nga, mabalik nga tayo dito. Isang anak ko nga lang yun nakasira nito at ewan ko ba naman kung bakit kapag hahawak siya ng mga gamit ay talaga namang minsan nabibitawan niya ng sira. So ayun na nga, mabalik nga tayo sa kwento ko. Yes, oo na, eto na nga, inaamin ko na nasaktan ko nga siya. Pero syempre hindi naman din grabe. Pero oo, hindi na ako magkakaila, napalo ko yung anak ko. 2 palo lang naman, hayaan nyo na. Pero alam ko naman natatatak sa kanya yon at yun din naman ang gusto ko. Syempre iniingatan natin ang mga gamit natin dito sa bahay at yung mga gamit na talagang araw-araw nating ginagamit. Kaya nga talaga namang pag nasira nga nila, wala tayong magagawa kundi magalit tayo. Pero ayun na nga, inatake na naman din ako ng konsensya ko. Ako na nga itong nahihirapan kapag wala yung mga gamit. Pero bakit nga ba inaatake ako ng konsensya ko kapag nga napapagalitan ko yung mga anak ko? Eto nga at ikukwento ko sa inyo yung nangyari nung araw na yon. Nagalit nga ako sa kanya at dahil nga sa pangalawang beses niya na ay talagang hindi na ako nakatiis. Pinalo ko siya ng 2 beses at ayun, pinapanik ko nga siya sa kwarto. Siya lang yung mag-isa sa kwarto dahil talagang sobrang kulit ng anak ko na ito. Talaga namang hindi ko rin maikakaila na talagang kapag nakahawak siya ng mga gamit, talaga namang hindi niya mabibitawan ng hindi sira. Kaya nga talagang siya yung binabantayan ko dito sa bahay. So nung pinapanik ko nga siya doon sa kwarto at siya lang mag-isa, yung 2 naghaharutan dito at naglalaro sa baba, inaatake na ako ng konsensya ko habang nagluluto ako. Ayun na nga, alam nyo kung ano yung pumasok sa isip ko? Yung gamit daw ay napapalitan, pero yung anak isa lang ang buhay. Gusto ko lang namang magtino yung anak ko. Gusto ko lang iparating sa kanya na ingatan yung mga gamit na ginagamit ko dito sa bahay. Bakit nga ba kasi kailangan pa akong konsensyahin ng ganon? Kailangan ko din naman paluin yung anak ko paminsan. Pero ayun na nga, dahil nga nakonsensya ako sa mga ginagawa ko, eto nga talaga yung bunga sa pagsisimba ko. Talagang mas maganda rin talaga na nagsisimba tayo. Dahil kahit papano ay naliliwanagan nga tayo sa nangyayari. Pero ang ending mapapalo pa nga rin natin. Pero ayun na nga mga mare, syempre hindi ko pa rin natiis yung anak ko. At ayun, nakababa pa rin siya. Ayan talaga ang buhay nating mga nanay. Madalas talaga tayong magalit, pero talagang kung tutuusin at sa totoo lang, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Kung pwede nga lang talaga na hindi magalit, talagang hindi tayo magagalit. Pero hindi naman nila matatandaan or malalaman yung mga mali na nagagawa nila. So ayun lang mga mare, salamat. Sana ay may natutunan din kayo sa aking kwento. Bye-bye!